Inaasahang magdedesisyon ang Pilipinas anong oras man sa ngayon kung magpapatuloy sa mga pagsisikap na makakuha ng mga ginamit na barkong padigma mula sa Japan pagkatapos na makauwi ang mga eksperto mula sa Philippine Navy kasunod ng inspeksyon sa Abukuma Class Destroyer Escort ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sinisikap ng Tokyo na ilipat ang masasakyang pandagat na Abukuma sa Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak na pagsisikap na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng mga kapitbahay na kapariyo ang pag-iisip sa gitna ng lumalalang tensyon militar ng China sa rehiyon. Ang una sa 6 na barko ng Abukuma na tinutukoy ng ilan bilang guided missile frigates ay nakatangdang iretiro sa taong 2027. Kung ang mga strategic partner ay sumang-ayon sa isang paglipat kasunod ng exploratory discussions, ito ay mamarkahan ang unang pag-export ng Tokyo ng isang second-hand na barkong padigma sa kasaysayan. Ang hakbang na ito hindi lang magpapailalim ng militar at pagtatanggol industrial na relasyon sa Maynila. Magbubukas din ito ng pinto sa mga katulad na paglilipat ng maginamit na kagamitan ng Self-Defense Force sa buong rehiyon habang ang Tokyo ay gumagawa upang lumika ng isang kanais-nais na mapayapa at seguridad na rehiyon. Sa kumakailang pagbisita sa Japan, ang delegasyon ng Philippine Navy ay nagsagawa ng malalim na pag-iinspeksyon ng iba't ibang elemento at kakayahan ng higit sa 30 taong gulang ng mga sasakyan pandagat kabilang ang mga sensor, komunikasyon, armas at propulsion system, sabi ng opisyal na nagsalita sa kondisyon na hindi magpakilala upang talakayin ang mga sensitibong issue. Magbibigay sila ng pagsusuri sa cost-benefit ng mga barkong padigma at susuriin ang mga aspeto tulad ng pagpapanatili at logistic kabilang kung anong linya ng supply para sa mga spares at pagkakompone ay maaaring manatiling bukas. Dagdag pa rito, tatayain nila kung paano makakasama ang mga sasakyan pandagat sa kanilang kasalukuyang estado sa Armada ng Pilipinas o kung ang anumang ma-refit ay kinakailangan upang mapalawig ang kanilang buhay sa pagpapatakbo at mapalakas ang kanilang pagganap at mga kakayahan. Hindi pa rin malinaw, gayunpaman kung paano makakapag-export ng Japan ng buong segunda manong mga platform ng militar sa ilalim ng maigpit nitong mga regulasyon sa pag-export ng armas na formal na kinilala bilang 3 prinsipyo sa paglilipat ng kagamitan at teknolohiya ng depensa o kung kinakailangan ang karagdagang pagbabago sa mga regulasyon. Pero hindi ito nagustuhan ng bansang China ang ginagawang military cooperation ng Japan at ng Pilipinas dahil ayon sa mga ito, pagpapakita lamang na nag-uudyok ang dalawang bansa ng isang gulo sa rehiyon at walang tuwang para magdaan ang mga ito ng mga gamit militar dahil banta ito sa kapayapaan sa Asya. Binalaan ng China ang Pilipinas at ng Japan dahil kung itutuloy nito ang mga balak na pagbibigay armas sa mga kaalyadong bansa, magbabayad ang mga ito ng kaulang parusa sa hinaharap. Samantala, nakabalik na sa bansa ang guided missile frigate na BRP Antonio Luna matapos magtamo ng kaunting pinsala sa mga drills nito sa Malaysia. Sinabi ng Philippine Navy noong Biyernes, nasira ang BRP Antonio Luna sa port o kaliwang bahagi ng freeboard nito o ang distansya sa pagitan ng waterline at itaas ng panguning deck ng isang barko. Sinabi ni Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez noong Martes. Sinabi nito na nangyari ang insidente noong August 27 sa Lumot Naval Base sa estado ng Perak sa panahon ng Malpilaot Exercise 2025. Ang mga drills sa Manila at Kuala Lumpur ay ginanap mula August 27 hanggang 29. Sinabi ni Trinidad na ang buong pagtatasa ng pinsala nito kabilang ang halaga ng pinsala at anumang epekto sa mga sistema ng armas ay makukumpleto sa marahil 1 linggo o 2. Ipinunto din ng opisyal na ang pangunahing pagkukumpone ng BRP Antonio Luna ay ginawa na ng mga tripulante habang isinasagawa ang kanilang pag-uwi dito sa Pilipinas. At sinabi nito na nagbigay na rin ng pamanin ang host country na Malaysia sa pamunuan ng Philippine Navy sa nangyaring insidente. Hindi raw maiiwasan ang mga katulad nitong disgrasya sa karagatan lalo na't nasa fast pace ang ginawa nilang programa doon kaya at risk ang lahat ng mga dumalong participant sa mga minor incident na katulad nito. Inatasan noong 2021, ang BRP Antonio Luna ay isang frigate na gawa sa South Korea na may 2,600 tons na kabuuang displacement. Ito ang pangalawang barko ng Jose Rizal class na guided missile frigates na nilagyan ng mga missile, torpedoes, launcher at weapon system para sa anti-air, anti-surface at anti-submarine electronic warfare operations.